Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Nagsimula ang bayang ito bilang isang maliit na settlement sa tabi ng dagat. At sa paglipas ng panahon ay unti-unting umunlad. Naging saksi rin ang bayang ito sa makasaysayang pagtatanggol para sa kalayaan ng ating bansa. Kung ang likas na yaman naman ang pag-uusapan, sagana ang lugar na ito dahil ito ay napalilibutan ng karagatan at mga kabundukan. At makikita rin sa mga mamamayan dito ang napakayamang kultura at pagpapahalaga sa kalikasan. Tara po at samahan niyo kaming muli sa isa na namang makulay at makasaysayang paglalakbay. Sama-sama nating tuklasin ang natatagong yaman ng lugar na ito na tinatawag ding The Village of Kamaya. Ito po ang Mariveles, Bataan. Sama-sama po tayong maglakbay dito lamang sa Landmarks. Isa ang lalawigan ng Bataan na malaki ang naging bahagi at naiambag sa kasaysayan ng ating bansa. Kilala ang lalawigang ito hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa dahil isa ito sa naging sentro ng digmaan, labanan at kabayanihan noong World War II. Saksi ang lalawigang ito sa katapangan at kadakilaan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na buong tapang na ipinagtanggol ang ating bayan upang makamit ang ating kalayaan. At dito sa bayan ng Mariveles naganap ang isa sa makasaysayang labanan sa pagtatanggol sa mga mananakop na Hapones at dito rin nagsimula ang kalunos-lunos at kakilakilabot na larawan ng nagdaang digmaan, ang Death March. Matatagpuan sa Mariveles ang panimulang marker na tinatawag nilang Kilometer 00 na nagpapaalala sa hirap at kalupitan na dinanas ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Pero bago pa man makilala ang Mariveles bilang famous battlefront noong World War II, ang bayang ito ay may sarili ng kasaysayan at kwento at maging ng mga nagsalin-saling alamat ng pagsisimula sa bawat henerasyon. Tinatawag noong maraming dilis dahil ang karagatan nito ay mayaman sa isdang dilis na naging Maradilis at sa paglipas ng panahon ay tinawag na Mariveles. Ang bayang ito ay napaliligiran ng malawak na karagatan, ang West Philippine Sea, ang Corregidor Bay at ang Manila Bay. Ang first-class municipality ito ay binubuo ng 18 mga barangay. Ang bayan ng Mariveles ay nasa pinakaibabang bahagi ng Bataan. Dahil meron itong malawak na kabukiran at napalilibutan ng karagatan, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito ay pangingisda at pagsasaka. Ngunit kilala ang Mariveles dahil sa sariwa nitong mga isda na dinadala sa mga karatig bayan. Makikita rin dito ang maraming negosyo at ilang mga malalaking industriya na siyang nagbibigay ng kabuhayan sa mga tao rito at pinagkukunan ng kita ng lokal na pamahalaan. Patuloy din ang Mariveles sa pagpapaunlad sa turismo nito na isa sa pangunahing pinagmumulan ng income dito sa Mariveles. Nagbibigay din ito ng oportunidad sa mga mamamayan para magkaroon ng trabaho at sa pamamagitan ng turismo, mas lalo pang uunlad ang bayang ito. Dahil sa magandang tanawin at mayaman itong kalikasan, maraming turista ang nagtutungo dito.
Tulad ng mga naunang bayan dito sa Pilipinas noong bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Mariveles, palibhasa'y nasa coastal area ng bansa, ay masasabing isa ng maunlad at malawak na komunidad ng mga katutubo. Dahil nga mabilis ang pag-unlad at magaan ang pamumuhay sa tabi ng karagatan noong mga panahong yon, isa ang Mariveles sa mahalagang komunidad noon na naging dako ng kalakalan at kaunlaran, na nakikipag-ugnayan na noon sa mga dayuhang mangangalakal tulad ng mga Tsino at Arabo. Hanggang sa dumating ang mga Kastila na nakita naman ang potensyal at magandang katangian ng komunidad na ito. Tinawag itong Kamayan noon. Ang Mariveles ay bahagi dati ng isang korehimiento o ang subdivisions ng isang lugar na binubuo ng Bagak, Morong, Corregidor Island at Maragondon, Cavite. Noong 1646, naganap ang isang labanan sa pagitan ng Spain at Dutch Republic dito sa Pilipinas na tinawag na Battles of La Naval de Manila. Tumagal ng 6 na buwan ang labanan mula March 15, 1646 hanggang October 4, 1646, kung saan ang huling bahagi nito ay naganap sa Mariveles. Sa pagtutulungan ng mga sundalong Pilipino at Espanyol, natalo ang Dutch Republic at umatras sa laban. Nagbigay ng kautusan si Governor General Pedro Manuel de Arandia noong 1754 na naging dahilan upang maitatag ang probinsya ng Bataan na binubuo ng Orion, Pilar, Balanga, Abukay, Samal, Orani, Hermosa, Dinalupihan at Mariveles na lahat ay dating bahagi ng Pampanga. Noong panahon naman ng digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino, naging malaki din ang bahagi ng bayan ng Mariveles dahil di iilan sa mga kababayan natin dito ang umanib sa mga revolusyonaryo para ipagtanggol ang ating bayan. Dito sa Mariveles sumuko ang dating Pangulong Manuel L. Quezon na noon ay isang major at aide-de-camp ni General Emilio Aguinaldo. Dito rin naaresto si General Artemio Ricarte noong March 29, 1904 sa ilalim ng Philippine Constabulary sa panahon ng pagtatapos ng Filipino-American War at ang bansa ay inihahanda na sa pagpapasailalim sa pamahalaan ng mga Amerikano. Tulad ng alam ng marami nating kababayan, kapag nabanggit ang lalawigan ng Bataan, ang sumasagi sa isip natin ay ang ikalawang digmaang pandaigdig at ang kabayanihan nating mga Pilipino. Nang sakupin ng mga mananakop na Hapones ang Pilipinas, matapos ang makasaysayang paglusob ng Japanese Aerial Cavalry sa Pearl Harbor sa Hawaii sa Estados Unidos, ang Maynila ay idineklara ng open city, matapos na ang Japanese Imperial Army ay dumaong na sa ating bansa. Ang pagtatanggol ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ay na-concentrate sa Bataan at Corregidor. At di ilang madugong labanan ang naganap sa pagtatanggol. Noong April 9, 1942, matapos ang 3 buwang pakikipaglaban, ay sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga kalabang Hapones. Matapos ang pagsukong ito, naganap ang isa sa pinakamadugong pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, ang tinaguriang Bataan Death March. At dito po, sa mismong kinatatayuan ko ngayon, nagsimula ang kalunos-lunos na pangyayaring yon. Noong April 8, 1942, nakita ni Major General Edward P. King ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano at ang kawalan nito ng kakayahan upang patuloy makipaglaban. Kinaumagahan ng April 9, 1942, nakipag-usap si General King kay Major General Kamichiro Nagano. Makalipas ang ilang oras ng pakikipagnegosasyon, nagpa siyang sumuko si General King sa mga Hapon. Nagsilbi ang bayan ng Mariveles bilang kampo ng mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano. At noong April 10, 1942, dito sa bayan ng Mariveles nagsimula ang malupit, madugo at kalunos-lunos na Death March.
Ang shrine na ito, kung saan matatagpuan ang tinatawag na Kilometer 00, ay itinayo noon pang 1967. Ito ay itinayo upang alalahanin ang kagitingan ng mga sundalong Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Sa paglipas ng panahon, ang marker at shrine na ito ang nagpapagunita sa atin ng kabayanihan at kagitingan ng ating mga ninuno at magbibigay din sa atin ng pagpapahalaga at inspirasyon upang patuloy pa nating ipagtanggol ang ating bayang Pilipinas sa anumang paraan ng pagsikil sa ating kalayaan. Hindi lang kilala ang Mariveles dahil sa kanyang naging bahagi sa kasaysayan ng ating bansa. Unti-unti na ring nakikilala ang Mariveles dahil sa mga ipinagmamalaki nitong mga tourist spots at mga interesting places na akmang-akma sa mga kababayan at dayuhan na nagnanais ma-explore ang kagandahan ng ating bansa. Ang Mariveles ay ang lugar na tamang-tama sa mga kababayan nating naghahanap ng adventure at mga mapagmahal sa kalikasan. Gusto niyo bang mag-relax matapos ang biyahe? Gusto mo ba ng natural therapeutic massage? May isang lugar dito sa Mariveles na madalas puntahan ng mga turista dahil isa itong natural hot spring, ang Balon Anito Hot Spring. Actually, ano yan sulfuric siya, yung kanyang water. Opo. So, dito pagka yung paumaga, yung bukang liwayway, Opo. marami kayong makikitang naliligo dyan. Lalong-lalo na yung may mga problema sa skin. So, doon, may pinakaupuan doon pwede nga maupo doon, lalo't pagka umaga. Kaya lang pagka ganitong panahon, napakainit, mainit din ang tubig. Opo, sobrang init po yan. Oo. Kailan pa po natin na-discover itong hot spring na ito? Ay, yung mga matatanda po rito, talagang inagot na yan. Opo. Talagang nakagisna na po namin yan. Paano naman po natin mini-maintain? Kasi syempre, it's a public place, wala pong nagmamayaring pribado. Paano po ang nagiging maintenance niya para mas mapakinabangan pa natin? May itinalaga po kami rito mga utility Opo. na siya nga nagme-maintain nung kalinisan nito. At yun nga po, napakaswerte po namin sa bayan ng Mariveles dahil may ganito po kaming lugar na Opo. pasyalan na kung saan tinawag nga pong Barangay Balon Anito. Opo. Dito rin po hinango yung pangalan ng barangay namin na Balon Anito. Kaya kung nais niyo mag-relax bago patuloy na mamasyal sa bayan ng Mariveles, dumaan kayo dito sa Balon Anito Hot Spring. Ito po, ang Mariveles People's Park, kung saan dating nakatayo ang lumang munisipyo ng Mariveles. Sa kasalukuyan ay isa ito sa mga paboritong pasyalan ng mga kababayan natin dito, lalo na ng mga kabataan. Dahil dito sila nakakapaglibang ng kanilang mga sarili sa pamamagitan ng iba't ibang sports activities at social events ng bayang ito.
Marami ang magpapatunay sa ating mga lola at lolo dito sa bayan ng Mariveles na ang dahong ito ang pinakasentro noon ng bayan at isa sa pinakamataong dahon noon dito sa Bataan. Maraming aktibidad at palatuntunan ang naganap noon sa dahong ito. Sa kasalukuyan, matapos ayusin at i-develop ang areang ito, ang People's Park ang sentro pa rin ng paglilibang at pamamasyal ng mga kababayan natin dito at dito pa rin dinaraos ang lahat ng mga major events sa bayan ng Mariveles. Isa sa mga paboritong puntahan dito sa Mariveles, Bataan ay ang kinatatayuan ko ngayon dahil sa extreme adventure na ibinibigay nito. Matatagpuan dito sa Barangay Sisiman ang San Miguel Mountain Peak na siguradong nasa listahan ng mga trekking and rappelling enthusiasts. Kung extreme sports and adventure ang hilig ninyo, isama nyo ang lugar na ito sa inyong listahan. Ang 110-meter rock na ito na matatagpuan dito sa Barangay Sisiman ay isa sa madalas dayuhin ng mga turistang ang hanap ay extreme adventure dahil nga naman sa pag-akyat pa lang, sasalubong na sayo ang mabatong daan. Ideal ang lugar na ito sa trekking at sa rappelling. Tinaguriang The Little Boracay dahil sa napakaganda nitong white sand beach. The place also offers different activities for nature lovers, sports enthusiasts, and beach fanatics. It is the perfect place to unwind and relax because of its very beautiful scenery. Tara po at ating pasyalan at ating i-explore ang napakagandang lugar na ito, ang ipinagmamalaking beach resort ng Mariveles, ang Camaya Coast Beach Resort. Camaya Coast is a 350-hectare residential resort and it is an emerging tourist destination here in Mariveles. It is surrounded with hills and forests. At sa dami ng pwedeng gawin dito, hindi katakatakang isa ito sa pangunahing tourist attraction dito sa Mariveles. Paano nga pumunta sa Camaya Coast? From the Mariveles Municipal Hall, go straight after you cross the bridge. Then turn left to General Ricarte Street. Then turn right at the intersection. Tapos ay kakanan kayo sa Barangay Hall ng San Isidro, diretso papuntang Balon Anito. Baybayin nyo lang ang National Road passing San Isidro at ang Balon Anito hanggang sa makarating kayo sa Sitio Wain, kung saan nandun ang main gate ng Camaya Coast. Huwag kayong mag-alala na maligaw dahil may mga directional signs naman kayong makikita leading to Camaya Coast. We need to travel about 5 to 10 minutes para marating ang beach area. Makikita sa beach area ang maraming tropical trees, restaurants, sports center at iba pang mga amenities. This is a beach resort surrounded by residential and condominium developments and offers tour packages for all of the visitors. Cottages and cabanas can be found nearby the bay, which can be used for all of us to relax and enjoy the panoramic view of the sea. Gaya nga po nagsabi ko kanina, this is the perfect place for us to unwind and relax nang hindi mo kailangang lumayo sa Kamaynilaan. Dahil this place is so majestic na aakalain mo pa nga na wala ka sa Luzon.
Talaga nga namang walang katulad ang magpahinga habang pinagmamasdan mo ang magandang tanawin ng dagat. Perfect ang lugar na ito kung gusto mong tumakas sa ingay at stress ng syudad. You can also try other attractions of the resort besides the beach, like their indulgent restaurant, the sports center, and this infinity pool with a jacuzzi attached to it. Kaya ako nga po, ito, nag-relax ako dahil napakasarap maligo dito sa kanilang infinity pool. Ang warm ng pool. Subukan dito ang ibang activities, iba't ibang activities tulad ng biking, hiking, fishing, marine life exploration, bodyboarding, at marami pa pong iba. Naku, napakarami po niyan. Ito nga susubukan ko ngayon ng kayaking at snorkeling. Kaya naman po, tiyak na sinasabi ko na sa inyo, sulit na sulit po ang magiging pagpunta ninyo dito sa Kamaya Coast. Yay! Professional boat rider daw. Yan. So dito po sa Kamaya Coast, gaya nga po yung sabi ko kanina, napakarami po nilang ino-offer na mga adventures. Hindi lang sa mismong beach, kundi sa buong compound ng Kamaya Coast. Kaya nga siguro tinawag nila ito na Little Boracay. Kasi sabi nga nila, you don't have to go all the way to Visayas just to experience all of these beach adventures. Kailangan nila para maranasan ko. Okay lang po yan, meron naman tayong life vest. Tsaka may sa sirena po, char. Joke lang po. Itong banana boat ride, sabi nga nila kahit sino pwedeng mag-ride ito, kahit na anong age niyo, pwedeng bata, pwedeng matanda, kasi yung mga kasama ko, mga mommies. Woo! Sarap!
Talagang mag-i-enjoy ka sa pagpunta dito sa Kamaya Coast. At sa dami ng pwedeng gawin dito, sulit ang pagbisita sa lugar na ito. Tinatawag na The Little Boracay dahil sa kanyang pagkakahawig sa one of the primary tourist destinations of the Philippines. Ngunit sa aming pagpunta sa Kamaya Coast, nakita namin na ang lugar na ito ay mayroong sariling katangian. Katangiang kanyang maipagmamalaki at hindi maihahalin tulad sa iba. Bagamat ang ilang bahagi ng lugar na ito ay patuloy na dinidevelop, makikita natin na sa paglipas ng panahon, ito ay magiging isa sa mga pangunahing pasyalan, hindi lang dito sa buong Bataan, kundi maging sa buong Pilipinas. Hindi natin may kakaila na nakaka-relax ang magpahinga sa dalampasigan at ang marinig ang tunog ng kalmadong dagat ay walang katulad. Merong isang kainan dito sa Mariveles na nakilala dahil sa lokasyon nito at sa pangalan pa lang ay malalaman mo na kung saan ito, ang Seashore Restaurant. Ang family business na ito ay nagsimula noong January 1994 na popular hindi lamang sa mga lokal na turista kundi maging sa mga dayuhan. Maganda at nakaka-relax ang lugar dahil nasa tabi ito ng dagat. Hindi ka rin maiinip sa pag-aantay ng order mong pagkain dahil sa magandang tanawin. Yung father ko ang nag-build nito, siya yung nag-isip. Nakita niya kasi yung place before. Parang ano lang to, yung hindi siya develop, maraming bato-bato, damo-damo. Well, actually before, ang gusto talaga ng father ko, parang self-service. Kaya, parang gano'n, self-service. Tapos may naglagay siya ng maraming hugasan kasi parang kamayan, kasi nga tabing dagat. Hindi siya nag-click up yung self-service, kaya binago na rin namin. Sabi nila, gusto nila yung place, kaya lang gusto nila yung may nagsaserve sa kanila. Para mga sabi nila, gusto namin kumain, kaya lang ayaw na namin nung kami pa yung mag-aasikaso sa sarili namin. Pag hindi ka nakakain sa seashore, pumunta ka ng Mariveles, hindi mo mararamdaman na galing ka sa Mariveles. Kasi pag kumain ka dito, makikita mo ang dulo ng korehedor na nakarelax ka, makikita mo yung dagat, yung bundok, na wala sa ibang lugar kasi. Panalo ang mga pagkain nila dito, lalo na ang kanilang mga specialties. Walang iba kundi seafoods, kung saan kilala ang Mariveles at tulong na rin nila para ma-promote ang pangunahing produkto ng bayan. At syempre, palalampasin ba natin ang pagkain nila dito? Aba, hindi. Dahil ang kanilang lugar ay napaliligiran ng dagat, syempre, ano pa nga ba ang hahanapin natin pagkain dito, kundi seafoods. Kaya naman ako po, kahit medyo pagod ako sa pag-iikot dyan sa mga kalye ng Mariveles at kung saan-saan pa pong lugar dito sa loob ng Mariveles, Bataan, masaya ako dahil kakain ako ng paborito kong pagkain. Uy, secret lang po yun na favorite ko seafoods. Sarap nito. Tikman natin ang pinagmamalaking mga seafood delicacies ng Mariveles, Bataan. Nandito sa harap ko ngayon ang seafood kare-kare, ang grilled seafoods, at ang kinilaw na tuna. O, ano pang hahanapin nyo dyan? Wala na. Kaya ano pa? Hintayin ko.
wala na rin. Kakain na ako. Tikman natin lahat to. Ito muna. And kinilaw na tuna. Sabi nga nila, hayahay ang buhay. Harap. Yum, yum, yum. Harap. Grabe. Obvious po ba? Speechless eh, no? The best! Pero, kung aakalain nyo na mahal ang pagkain dito dahil seafoods ito, dyan kasi sa Maynila, medyo mahal pag sinabing seafoods ang gusto nating kainin sa isang restaurant. Dito sa Mariveles, abot kaya. Dahil nga po gaya ng sabi ko, malapit sila sa dagat at abundant po talaga ang seafoods dito. Isda, alimango, hipon, lahat ng yan nandito sa Mariveles, Bataan. Kain na po tayo! Pusin ko na to! Kaya kung kayo ay pupunta dito sa Mariveles, huwag niyong kalimutang dumaan dito sa Seashore Restaurant at tikman ang kanilang napaksasarap na mga pagkain. Kung gusto mo naman ng presko pero ibang scenery ang hanap mo, meron pang isang restaurant dito sa Mariveles na magbibigay naman sa'yo ng ibang experience habang kumakain. Ang Romalyn Seafood Restaurant. Garden ang theme ng restaurant dahil mahilig ang may-ari sa mga halaman at bukod dito, pangontra ito tuwing tag-init. May mga appear na nagaganap dyan kung merong kasal, may birthday, sino may gusto sa garden, sino may gusto sa pavilion, saka yung panibagong itatayo namin swimming pool, yan parang bala ko rin din sana yung maglagay ako ng badminton saka yung kwan. Maganda po magiging parang siya, leisure park. Yung mga pang-sports. Opo. Tanaw mo rin ang korhidor at ang malawak na karagatan ng West Philippine Sea. Kung food naman ang pag-uusapan, syempre seafoods pa rin ang kanilang specialty. Mapapasarap ka talagang kumain dito dahil napakaganda ng ambience at napaka-presko. Masarap ang pagkain. Yan ang sinasabi nila. Masarap mag-serve ng pagkain, lalo na kung masasarapan ng tao. Yan nasasatisfy, nasisiyahan. Oras na makaramdam kayo ng gutom sa pamamasyal nyo dito sa Mariveles, alam nyo na kung saan makakahanap ng masarap na pagkain. Dito lang yan sa Romalyn Seafood Restaurant. Kung kinulang ang isang araw ng pamamasyal mo dito sa Mariveles at naghahanap ka pa ng matutuluyan, ang Villa Imperial ang dapat niyong puntahan. Villa Imperial nagsimula ito 1968. Actually, hindi kami yung first owner dito. Ang first owner dito mga Chinese na taga Divisoria. 11 sila, magkakaibigan. Nung nagkaroon ng martial law, ayaw na nila. Tinigil na po. Ibinenta nilang share nila. Mura lang ito noon eh. Opo. Siyempre, Napakamura. Way back, that is 2 pesos per square meter. wow. At paano Yes. po ninyo naman nalaman? Dahil ito ay family-owned, right? Hindi kasi yung hipag ko, kasosyo nila. Kasama sa... Kasama siya sa mayari. Tigit-isa sa lansira, isa sila. Then, yung mga kasama niya, binenta. Ngayon, yung sister-in-law ko, binenta sa yung mga kapatid niya. Dito, nagkuhan kami ng mga scholars. What in scholars? Yung mga dito, yung mga mahihirap na
kakayan magpaaral, gano'n. 50 na estudyante yan. 50 ng 50 yan, pero may nag-graduate ng 2. Kukuha naman sila ng 2 para maging 50 ng 50. So yung business niyo hindi just to merely to get money from it? Ay, wala. May mga hanap buhay naman kami, nasa Divisoria kami. Lahat kami may mga, sabihin natin stable job. Opo. No, gano'n. May namamasukan. Pero more on, nasa business kami talaga ng Divisoria. Sa textile kami. Okay. So yun ang inaasahan talaga? Yun ang inaasahan namin. Kaya nga sabi namin dito, kahit na pambili ng asin, hindi kami tumupa dito eh. Talagang ubus-ubos lang. So paano naman natin na-maintain yung lugar? Ayun, yung halimbawa, kamukha ngayon, edi maraming pumapasok. Opo. Yung Doon tayo po. doon, yung mga naiipon doon, edi pagkatapos ng 2 beses magbibigay sa mga scholars, di ba? Yung first semester at second semester, yung mga kwan doon, yung maintenance naman ito. Okay, yung mga scholars po niya, mga elementary or high school students? College. College. Ano pa yung mga future plans niyo for Laguna? Future plans namin ngayon siguro, matatanda na kami 72, 80, something ganon, 80 plus. Sana nga may pagpatuloy pa rin legacy ng mga bata. Yung income sana nito, nandiyan pa rin. Dahil pag hindi na kaya, alam mo naman mga bata yan eh. Hindi ko lang mag-i-stop yun. Yun na lang po namin ngayon, na may iwanan pa rin kami sa mga bata na susundin nila ang makatulong. Matagal na, that was 82. 1982, 32 years. Meron na kayong mga napag-graduate na? Marami na. Stable na? Marami na. May mga nursing pa. Bumabalik sila dito? Oo, pagkakwa naman, nagpapasalamat ka nun. Kaya kung minsan na naglalakad ka dyan, o sabi nga, ako yung pinag-aral ninyo. Di ba? Something ganun lang. Yun ang fulfillment namin. Kung naghahanap kayo ng matutuluyan matapos ang maghapong pamamasyal at kailangan nyo ng pahinga upang ituloy sa kinabukasan ng paglilibot dito sa Mariveles, dito na kayo tumuloy sa Villa Imperial. Na inaanyayahan ko po kayong lahat na bisitahin ang aming pong Facebook fan page. Maaari nyo rin po kami i-follow sa aming Twitter account at Landmark TV. Ganun din po, maaari nyo akong i-follow sa aking mga personal accounts at Twitter and Instagram at Faith De Castro. Sa ngayon po, ay nagpapasalamat din kami sa lahat ng aming mga sponsors at lahat ng mga tumulong po sa aming paglalakbay dito sa napakamakasaysayan bayan ng Mariveles. Kaya maraming salamat po lalo na sa local government ng Mariveles Bataan. Magbabalik po ang Landmark. Mula sa simpleng pagsisimula nito hanggang sa maging bahagi ito ng kasaysayan ng ating bansa, ang bayan ng Mariveles ay larawan na ngayon ng pagsulong at pag-unlad. Bunga ng kasipagan at pagiging matyaga ng ating mga kababayan, gayon din ang inspirasyon na ang bayan ito ay simbolo ng katapangan at kagitingan, ang Mariveles ay maituturing ng isa sa mga modernong bayan sa kasalukuyan na nakahanda sa mga pagbabagong panlipunan upang lubos pang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at maiangat ang buhay alang-alang sa susunod na henerasyon ng mga kababayan natin dito sa Mariveles. Sa bayan ng Mariveles, payak mang maituturing ang pamumuhay ng mga tao, ay kitang-kita naman ang pagpapahalaga sa likas na yamang bigay ng dakilang lumikha. Hindi rin matatawaran ang kanilang pag-aalaala sa mga taong magigiting na nakipaglaban upang makamit ang kalayaan ng ating bayan.
at gayon din ang pagtutulungan ng mga residente at lokal na pamahalaan upang magpatuloy pa sa pag-unlad ang kanilang bayan. Sadyangang sagana ang Pilipinas sa likas na yaman at gaya ng ginagawa ng mga taga rito sa Mariveles, dapat lang na ito ay ating pahalagahan at pangalagaan. Sana po ay nasiyahan kayo sa episode na ito na inihatid namin sa inyong lahat. Samahan niyo pa po kami sa mga susunod pang paglalakbay ng landmarks upang tuklasin pa ang iba't ibang lugar na kayamanan ng ating bansa. Ako po muli si Faye at ito po ang Landmarks. Landmarks would like to thank the following. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Nagsimula ang bayang ito bilang isang maliit na settlement sa tabi ng dagat. At sa paglipas ng panahon ay unti-unting umunlad. Naging saksi rin ang bayang ito sa makasaysayang pagtatanggol para sa kalayaan ng ating bansa. Kung ang likas na yaman naman ang pag-uusapan, sagana ang lugar na ito dahil ito ay napalilibutan ng karagatan at mga kabundukan. At makikita rin sa mga mamamayan dito ang napakayamang kultura at pagpapahalaga sa kalikasan. Tara po at samahan niyo kaming muli sa isa na namang makulay at makasaysayang paglalakbay. Sama-sama nating tuklasin ang natatagong yaman ng lugar na ito na tinatawag ding The Village of Kamaya. Ito po ang Mariveles, Bataan. Sama-sama po tayong maglakbay dito lamang sa Landmarks. Isa ang lalawigan ng Bataan na malaki ang naging bahagi at naiambag sa kasaysayan ng ating bansa. Kilala ang lalawigang ito hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa dahil isa ito sa naging sentro ng digmaan, labanan at kabayanihan noong World War II. Saksi ang lalawigang ito sa katapangan at kadakilaan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na buong tapang na ipinagtanggol ang ating bayan upang makamit ang ating kalayaan. At dito sa bayan ng Mariveles naganap ang isa sa makasaysayang labanan sa pagtatanggol sa mga mananakop na Hapones at dito rin nagsimula ang kalunos-lunos at kakilakilabot na larawan ng nagdaang digmaan, ang Death March.
Matatagpuan sa Mariveles ang panimulang marker na tinatawag nilang Kilometer 00 na nagpapaalala sa hirap at kalupitan na dinanas ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Pero bago pa man makilala ang Mariveles bilang famous battlefront noong World War II, ang bayang ito ay may sarili ng kasaysayan at kwento, at maging ng mga nagsalin-saling alamat ng pagsisimula sa bawat henerasyon. Tinatawag noong maraming dilis dahil ang karagatan nito ay mayaman sa isdang dilis, na naging Maradilis at sa paglipas ng panahon ay tinawag na Mariveles. Ang bayang ito ay napaliligiran ng malawak na karagatan, ang West Philippine Sea, ang Corregidor Bay at ang Manila Bay. Ang first-class municipality ito ay binubuo ng 18 mga barangay. Ang bayan ng Mariveles ay nasa pinakaibabang bahagi ng Bataan. Dahil meron itong malawak na kabukiran at napalilibutan ng karagatan, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao rito ay pangingisda at pagsasaka. Ngunit kilala ang Mariveles dahil sa sariwa nitong mga isda na dinadala sa mga karatig bayan. Makikita rin dito ang maraming negosyo at ilang mga malalaking industriya na siyang nagbibigay ng kabuhayan sa mga tao rito at pinagkukunan ng kita ng lokal na pamahalaan. Patuloy din ang Mariveles sa pagpapaunlad sa turismo nito na isa sa pangunahing pinagmumulan ng income dito sa Mariveles. Nagbibigay din ito ng oportunidad sa mga mamamayan para magkaroon ng trabaho at sa pamamagitan ng turismo, mas lalo pang uunlad ang bayang ito. Dahil sa magandang tanawin at mayaman itong kalikasan, maraming turista ang nagtutungo dito. Tulad ng mga naunang bayan dito sa Pilipinas noong bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Mariveles, palibhasa'y nasa coastal area ng bansa, ay masasabing isa ng maunlad at malawak na komunidad ng mga katutubo. Dahil nga mabilis ang pag-unlad at magaan ang pamumuhay sa tabi ng karagatan noong mga panahong yon, isa ang Mariveles sa mahalagang komunidad noon na naging dako ng kalakalan at kaunlaran, na nakikipag-ugnayan na noon sa mga dayuhang mangangalakal tulad ng mga Tsino at Arabo. Hanggang sa dumating ang mga Kastila, na nakita naman ang potensyal at magandang katangian ng komunidad na ito. Tinawag itong Kamayan noon. Ang Mariveles ay bahagi dati ng isang korehimiento o ang subdivisions ng isang lugar na binubuo ng Bagak, Morong, Corregidor Island at Maragondon, Cavite. Noong 1646, naganap ang isang labanan sa pagitan ng Spain at Dutch Republic dito sa Pilipinas na tinawag na Battles of La Naval de Manila. Tumagal ng 6 na buwan ang labanan mula March 15, 1646 hanggang October 4, 1646, kung saan ang huling bahagi nito ay naganap sa Mariveles. Sa pagtutulungan ng mga sundalong Pilipino at Espanyol, natalo ang Dutch Republic at umatras sa laban.
Nagbigay ng kautusan si Governor General Pedro Manuel de Arandia noong 1754 na naging dahilan upang maitatag ang probinsya ng Bataan na binubuo ng Orion, Pilar, Balanga, Abukay, Samal, Orani, Hermosa, Dinalupihan at Mariveles na lahat ay dating bahagi ng Pampanga. Noong panahon naman ng digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino, naging malaki din ang bahagi ng bayan ng Mariveles dahil di iilan sa mga kababayan natin dito ang umanib sa mga revolusyonaryo para ipagtanggol ang ating bayan. Dito sa Mariveles sumuko ang dating Pangulong Manuel L. Quezon na noon ay isang major at aide-de-camp ni General Emilio Aguinaldo. Dito rin naaresto si General Artemio Ricarte noong March 29, 1904 sa ilalim ng Philippine Constabulary sa panahon ng pagtatapos ng Filipino-American War at ang bansa ay inihahanda na sa pagpapasailalim sa pamahalaan ng mga Amerikano. Tulad ng alam ng marami nating kababayan, kapag nabanggit ang lalawigan ng Bataan, ang sumasagi sa isip natin ay ang ikalawang digmaang pandaigdig at ang kabayanihan nating mga Pilipino. Nang sakupin ng mga mananakop na Hapones ang Pilipinas, matapos ang makasaysayang paglusob ng Japanese Aerial Cavalry sa Pearl Harbor sa Hawaii sa Estados Unidos, ang Maynila ay idineklara ng open city, matapos na ang Japanese Imperial Army ay dumaong na sa ating bansa. Ang pagtatanggol ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ay na-concentrate sa Bataan at Corregidor. At di ilang madugong labanan ang naganap sa pagtatanggol. Noong April 9, 1942, matapos ang 3 buwang pakikipaglaban, ay sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga kalabang Hapones. Matapos ang pagsukong ito, naganap ang isa sa pinakamadugong pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, ang tinaguriang Bataan Death March. At dito po, sa mismong kinatatayuan ko ngayon, nagsimula ang kalunos-lunos na pangyayaring yon. Noong April 8, 1942, nakita ni Major General Edward P. King ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano at ang kawalan nito ng kakayahan upang patuloy na makipaglaban. Kinaumagahan ng April 9, 1942, nakipag-usap si General King kay Major General Kamichiro Nagano. Makalipas ang ilang oras ng pakikipagnegosasyon, nagpa siyang sumuko si General King sa mga Hapon. Nagsilbi ang bayan ng Mariveles bilang kampo ng mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano. At noong April 10, 1942, dito sa bayan ng Mariveles nagsimula ang malupit, madugo at kalunos-lunos na Death March. Ang shrine na ito kung saan matatagpuan ang tinatawag na Kilometer 00 ay itinayo noon pang 1967. Ito ay itinayo upang alalahanin ang kagitingan ng mga sundalong Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Sa paglipas ng panahon, ang marker at shrine na ito ang nagpapagunita sa atin ng kabayanihan at kagitingan ng ating mga ninuno at magbibigay din sa atin ng pagpapahalaga at inspirasyon upang patuloy pa nating ipagtanggol ang ating bayang Pilipinas sa anumang paraan ng pagsikil sa ating kalayaan.
Hindi lang kilala ang Mariveles dahil sa kanyang naging bahagi sa kasaysayan ng ating bansa. Unti-unti na ring nakikilala ang Mariveles dahil sa mga ipinagmamalaki nitong mga tourist spots at mga interesting places na akmang-akma sa mga kababayan at dayuhan na nagnanais ma-explore ang kagandahan ng ating bansa. Ang Mariveles ay ang lugar na tamang-tama sa mga kababayan nating naghahanap ng adventure at mga mapagmahal sa kalikasan. Gusto niyo bang mag-relax matapos ang biyahe? Gusto mo ba ng natural therapeutic massage? May isang lugar dito sa Mariveles na madalas puntahan ng mga turista dahil isa itong natural hot spring, ang Balon Anito Hot Spring. Actually, ano yan sulfuric siya, yung kanyang water. Opo. So, dito pagka yung paumaga, yung bukang liwayway, Opo. marami kayong makikitang naliligo dyan. Lalong-lalo na yung may mga problema sa skin. So, doon, may pinakaupuan doon pwede nga maupo doon. Lalo't pagka umaga. Kaya lang, pagka ganitong panahon, napakainit, mainit din ang tubig. Opo, sobrang init po yan. Oo. Kailan pa po natin na-discover itong hot spring na ito? Ay, yung mga matatanda po rito, talagang inabot na yan. Opo. Talagang nakagis na po namin yan. Paano naman po natin mini-maintain? Kasi syempre, it's a public place, wala pong nagmamay-aring pribado. Paano po ang nagiging maintenance niya para mas mapakinabangan pa natin? May itinalaga po kami rito mga utility Opo. na siyang nagme-maintain ng kalinisan nito. At yun nga po, napakaswerte po namin sa bayan ng Mariveles dahil may ganito po kaming lugar na Opo. pasyalan na kung saan tinawag nga pong Barangay Balon Anito. Opo. Dito ay po hinango yung pangalan ng barangay namin na Balon Anito. Kaya kung nais ninyong mag-relax bago patuloy na mamasyal sa bayan ng Mariveles, dumaan kayo dito sa Balon Anito Hot Spring. Ito po, ang Mariveles People's Park, kung saan dating nakatayo ang lumang munisipyo ng Mariveles. Sa kasalukuyan ay isa ito sa mga paboritong pasyalan ng mga kababayan natin dito, lalo na ng mga kabataan. Dahil dito sila nakakapaglibang ng kanilang mga sarili sa pamamagitan ng iba't ibang sports activities at social events ng bayang ito. Marami ang magpapatunay sa ating mga lola at lolo dito sa bayan ng Mariveles na ang dahong ito ang pinakasentro noon ng bayan at isa sa pinakamataong dahon noon dito sa Bataan. Maraming aktibidad at palatuntunan ang naganap noon sa dahong ito. Sa kasalukuyan, matapos ayusin at i-develop ang areang ito, ang People's Park ang sentro pa rin ng paglilibang at pamamasyal ng mga kababayan natin dito at dito pa rin dinaraos ang lahat ng mga major events sa bayan ng Mariveles. Isa sa mga paboritong puntahan dito sa Mariveles, Bataan ay ang kinatatayuan ko ngayon dahil sa extreme adventure na ibinibigay nito. Matatagpuan dito sa Barangay Sisiman ang San Miguel Mountain Peak na siguradong nasa listahan ng mga trekking and rappelling enthusiasts. Whew! Kung extreme sports and adventure ang hilig ninyo, isama nyo ang lugar na ito sa inyong listahan. Ang 110-meter rock na ito na matatagpuan dito sa Barangay Sisiman ay isa sa madalas dayuhin ng mga turistang ang hanap ay extreme adventure dahil nga naman sa pag-akyat pa lang, sasalubong na sayo ang mabatong daan. Ideal ang lugar na ito sa trekking at sa rappelling.
ay dahil sa napakaganda nitong white sand beach. The place also offers different activities for nature lovers, sports enthusiasts, and beach fanatics. It is the perfect place to unwind and relax because of its very beautiful scenery. Tara po at ating pasyalan at ating i-explore ang napakagandang lugar na ito, ang ipinagmamalaking beach resort ng Mariveles, ang Camaya Coast Beach Resort. Camaya Coast is a 350-hectare residential resort and it is an emerging tourist destination here in Mariveles. It is surrounded with hills and forests. At sa dami ng pwedeng gawin dito, hindi katakatakang isa ito sa pangunahing tourist attraction dito sa Mariveles. Paano nga ba pumunta sa Camaya Coast? From the Mariveles Municipal Hall, go straight after you cross the bridge. Then turn left to General Ricarte Street. Then turn right at the intersection. Tapos ay kakanan kayo sa Barangay Hall ng San Isidro, diretso papuntang Balon Anito. Baybayin nyo lang ang National Road passing San Isidro at ang Balon Anito hanggang sa makarating kayo sa Sitio Wain, kung saan nandun ang main gate ng Camaya Coast. Huwag kayong mag-alala na maligaw dahil may mga directional signs naman kayong makikita leading to Camaya Coast. We need to travel about 5 to 10 minutes para marating ang beach area. Makikita sa beach area ang maraming tropical trees, restaurants, sports center at iba pang mga amenities. This is a beach resort surrounded by residential and condominium developments and offers tour packages for all of the visitors. Cottages and cabanas can be found nearby the bay, which can be used for all of us to relax and enjoy the panoramic view of the sea. Gaya nga po nagsabi ko kanina, this is the perfect place for us to unwind and relax nang hindi mo kailangang lumayo sa Kamaynilaan. Dahil this place is so majestic na aakalain mo pa nga na wala ka sa Luzon. Talaga nga namang walang katulad ang magpahinga habang pinagmamasdan mo ang magandang tanawin ng dagat. Perfect ang lugar na ito kung gusto mong tumakas sa ingay at stress ng syudad. You can also try other attractions of the resort besides the beach, like their indulgent restaurant, the sports center, and this infinity pool with a jacuzzi attached to it. Kaya ako nga po, ito, nag-relax ako dahil napakasarap maligo dito sa kanilang infinity pool. Ang warm ng tubig. Subukan dito ang ibang activities, iba't ibang activities tulad ng biking, hiking, fishing, marine life exploration, bodyboarding, at marami pa pong iba. Naku, napakarami po niyan. Ito nga susubukan ko ngayon ng kayaking at snorkeling. Kaya naman po, tiyak na sinasabi ko na sa inyo, sulit na sulit po ang magiging pagpunta ninyo dito sa Camaya Coast. Yay!
go all the way to Visayas just to experience all of these beach adventures. Kailangan nila pumunta dito sa Maribel at Bataan para maranasan